Sibak sa pwesto at natikitan na ang pulis na nagmaneho ng mobile na naging dahilan kung bakit nabangga ang isang bus sa EDSA busway. Habang sa Maynila, malungkot ang magiging bagong taon ng isang pamilya dahil nasunugan na sila ng bahay. Nasawi pa dyan ang 3 nilang kaanak. Magbabalita si Ian Suyu. Todo kumahog ang mga residente sa eskinitang ito sa Malate, Maynila matapos lamunin ng malaking apoy itong bahay ng isang pamilya. May nagpasahan rin ng mga timba para makatulong sa pag-apula. Pagdating ng mga bumbero, napatay rin ang apoy makalipas ang mahigit 1 oras. Yun nga lang, hindi naisalba ang isang 47 anyos na bedridden na lalaki at 2 pamangkin niyang edad 21 at 8 anyos. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang mitya ng apoy. Sa isang bangko naman sa Quezon City pasado alas 5 kahapon, gulat ang lahat nang biglang humarurot ang isang SUV sa loob. Ang isang babaeng kliyente naipit sa gilid. Agad siyang sinaklolohan at dahan-dahang inilagay sa spine board. Bukod sa kanya, sugatan din ng isang security guard, 2 empleyado ng bangko at 4 na customer. Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 2 ang SUV driver. Ganun na lang ang hingi niya ng sorry. Paliwanag niya, paatras ang kanyang sasakyan nang bigla itong pumalya. Yung guard sabi niya, may papasok at alis din kami. Ngayon, yung isang adventure na sasakyan, yung umatras ako, nabunggo. Hindi ko alam na pagkatapos nabunggo yan, ikuha ko uli. Yan, papasok na sa loob yung sasakyan. Aksidente, hindi ko alam kung bakit kung defective ang sasakyan ko. Ganun lang sir ang nangyari doon. Sa dashcam video, kitang binabaybay ng bus na ito ang EDSA busway bandang Santolan Station kahapon. Nang biglang, isang van na may markings ng Philippine National Police ang sumulpot. Kaya imbis tumbukin ang mobil ng pulis, kinabig ng driver ang manibela pakaliwa para umiwas, kaya bumangga sila sa bakal na railings. Nagtamo ng galos at bukol ang 5 sa mga pasahero ng bus. Agad namang nirespondehan ng ambulansya mula sa Quezon City LGU ang mga biktima. Nagpaalala naman ang Department of Transportation sa mga authorized vehicles na maging maingat sa pagpasok sa bus lane. Kulungan ng bagsak ng lalaking ito nang maaresto ng mga pulis sa Rosario, Pasig kahapon. Ang naghabla sa kanya, dati niyang live-in partner matapos umanong ipakalat ng suspect ang malalaswang video nito sa kanyang mga katrabaho. Binantaan pa raw ng suspect na si John Paul Mendoza ang biktima nung una na ipapakalat ang videos kung hindi ito makikipagkita at makikipagtalik sa kanya. Dahil dyan, mahaharap siya sa patong-patong na kaso. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.